Si PBBM lang daw malakas. Sabi ng isang survey. Si PBBM lang daw malakas. Anong nangyari? Ito, panoorin natin itong balita. Kay UNTV galing yan. Yan. Pero bago natin pag-usapan yan, mga kotsero, as usual, tayo ay magsashoutout sa mga ibigan natin sa Sendwave. Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na kayo magpadala sa Pilipinas ng walang remittance fees gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang, i-download ng Sendwave app, gumawa kayo ng account, ilagay nyo yung bank account details nyo dyan, at pwede na kayo magpadala sa GCash, Cash Pickup, at iba't ibang mga pawn shop sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa po ang promo code na Coach Jarrett, ay makakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Yung 29%, I don't see them naman na sasabihin nilang ayaw nila sa Marcos at ayaw nila sa Duterte, ayaw nila sa It's more like wala silang pinapanigan. Parang they're thinking independently, which is good. 29%. Ito ang bilang ng mga Pilipinong nagsabing walang pinapanigan pagdating sa politika. Base sa ulat ng Octa Research Group, ang bilang na nabanggit ay ang nagsabing hindi sila maka-Marcos o Duterte o kaya naman ay taga-suportan ng oposisyon. Kumbaga, ito yung side na baka pwede lang sila pumanig kahit kanino, depending sa point of view, they can agree or not. Or maybe wala lang, totally Wala kayong qualitative. Samantala, Walang qualitative, Okta. Sana nagtatanong din kayo, bakit? 'Di ba? Bakit mo sinusuportahan ng administrasyon? Yun, qualitative. Oh. Sana may ganon. Bakit ka sumusuporta sa mga Duterte? O, ganon. Sana may ganyan. Sana may ganyan. Kasi, para alam natin kung bakit. Hindi puro numero lang. Alam nyo kasi ang problema kasi sa puro numero. Puro angasan lang yan eh. Angasan lang. Mas mataas ang score ko sa'yo. Parang basketball lang yan eh. Yeah, puro lang score. Pero walang laman, walang silbi. So sana, Okta, sa susunod, lagyan nyo ng bakit. Lagyan nyo ng qualitative analysis. Hindi kaya or baka yun yung binibili, yung qualitative. Baka yun ang binibili kay Okta. Oo, papasurvey sila ng ganyan, non-commission survey. Tapos kapag mayroong politikong lumapit sa kanila, sabihin, sige, bilhin nyo na lang yung yung buong report. Kasama yung qualitative data. O baka ganun. Kitaan din, no? Nagkakakitaan din pala. So, yun. Sige, tuloy natin. nakakuha ng 31% sa political preference ng mga Pilipino si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at kanyang administrasyon. Ayon kay Octa Research Fellow Yan, Dr. 31%, Nido David, hindi ibig sabihin nito ay pro-Marcos talaga ang kabuuang bilang na ito. Agree naman ako dyan. Dahil maaari ring ang lumabas sa survey ay sangayon lang sa kasalukuyang administrasyon. Correct. Ngunit magandang resulta ito dahil mas mataas ito kumpara sa nakuha ng iba. And yung interpretation is 31% said, I support President Ferdinand Marcos Jr. and his administration. Hindi na majority, pero malaki-laki siyang porsyento. Yung mga nasa Marcos camp should be a little happier kasi medyo mataas yung numbers nila compared sa others. 31 is significant. But 31 is not majority. Yeah, correct. But it's still a minority. Okay na yun. Di ba? Ay kukumpara mo sa 20%, sa 20% ng mga DDS, tapos sa 14% ng mga ng mga dilawan, okay na yun. Considering na mayroong 30 plus years na paninira laban sa mga Marcoses, okay na yun. Di ba? Pwede na yan. Maging happy na yan. Maging happy na tayo dyan. Kasi, yun nga, considering all of those factors na 30 plus years sinisiraan ng pamilya nila, tapos merong Duterte na nagsasabing bangag, adik, at hanggang ngayon, sinasalsal pa rin yung issue dahil, 31% eh. Aanin nyo ang 32 million kung wala naman kayong 31%. Aanin nyo ang 31 million kung wala kayong 20%. 31%. Anyway. Di ba tapos merong yung dilawan, 14%. Okay na yun. Happy na ako dun. Pwede na yan. Dagdag pa niya na ang 20% naman na nakuha ng pamilya Duterte ay nagpapakita na marami pa rin o hindi pa rin sila nawawalan ng mga taga-suporta. Maybe it's lower than the Marcos, but
it's also a function of meron kasing Filipinos, whoever's in power, yun yung sinusupport nila, which is, I mean, understandable. So, the fact na the Dutertes are not in power but they still have 20, that's, I would say that's very significant. 1 out of 5 Filipinos, solid sa kanila, no matter. So, it gives them, I think it should give them a sense of, na parang, Validation. we still have influence. We're still Self-validation. It should give them a sense of self-validation. Diba? 1 in 4. 1 in 5. 1 in 5. So sa 5 tao na makakasalamuhan nyo, isa doon, DDS. Alam nyo mga kotsero, ito lang observation on the ground. On the ground. Observation on the ground. Yung 20% na yan, most probably, yan yung mga dating dilawan na ayong bumalik sa dilawan. Pero ayaw din nila kay Bongbong Marcos. Pero lang yun. Mga dilawan yan na ayaw talaga kay Bongbong Marcos, pero ayaw nilang bumalik sa dilawan kasi loser eh. Who would want to be with losers, di ba? So, doon sila kay Digong. Di ba? You have the alternative, yung pangatlo kay Digong. At any rate, mga kotsero, okay lang yun. May freedom of expression naman. Paniniwala nila. Hindi, hayaan natin sila. Wag lang sila magke-credit grab. Kasi ang nakakabwisit, yung lagi nilang sinasabi na kung walang Sara Duterte, hindi mananalo si Marcos. Paano nyo nalaman? Halimbawa ngayon, Nung survey nung eleksyon, 20% ang kay Bibi Sara nung tatakbo daw siyang presidente. 20%. O hanggang ngayon, 20% pa rin siya. Hindi kayo nadagdagan? Di ba? Sa tinagal-tagal ng panahon, hindi kayo nadagdagan. Nakatatlong taon na kayo simula 2021. Hindi kayo nadagdagan kahit konti. O, ganun. Alala niyo yun, yung bago mag-file ng COC, nauna yun 2021, parang January or April na survey. Ang sabi, sinong boboto mong presidente kung tatakbo? 20% kay VP Sara, 15% kay PBBM. Alala niyo yun? Ganun yun Kay Pulse Asia yun if I'm not mistaken. Oh, 20% noon pa. 20% hanggang ngayon. Nakatatlong taon na kayo. Hanggang ngayon, 20% pa rin. Good job. Palakpakan. Tuloy natin. Sa kabilang banda, nakababahala ang mababang resultang lumabas para sa Dilawan, no? oposisyon. Yung 4% sa opposition, it's kind of low for opposition. Kinda low. It's extremely low. Whoever's in the opposition, I would be, a bit concerned for their political future because, they're not very relevant. Ngunit kung makukuha nila ang 44% mula sa mga hindi nagpahayag ng suporta at mga hindi pa tumutugon ay halos kalahati ng mga Pinoy ang kanilang maaaring makuha batay sa survey. Wishful At the same thinking. time, meron 29% na undecided and another 15% who did not answer the question. No. Ayaw nila bigay yung opinion nila, baka meron silang pinapaninggan or baka wala silang Wishful thinking ang sila. tawag dyan, So mga that's a total of 44%. Ibig sabihin, almost half. Almost half. Oo, tama. Almost half. Maganda yan. Kung i-rally mo yung 4% ng opposition dun, sa 44%, 48% na yun, halos kalahati na yun. Ayon kay Dr. Guido David na ang ganitong mga survey ay nagsisilbing gabay lang sa mga botanteng Pilipino. Mahalaga pa rin aniya na suriing mabuti ang mga taong nakikita sa ganitong mga survey. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ayun, yun ang survey. Kamusta naman, guys? Puntahan natin yung actual, guys. Para syempre, baka sabihin nyo, pinipeke ko yung balita. Ito si Dr. Guido David. Ayan, siya yung in-interview kanina dun sa balita. Ayan, Dr. Guido David. Ito yun. So, 31% is kay
sumusuporta kay sa Marcos administration, 31%, ay neither support the Marcos admin nor the opposition, 29%. Medyo malaki, no? Medyo na mga ano, yun yung mga neutral. Yan yung mga neutral. Yan. I support the opposition. Dapat kinwalify pa to eh, itong opposition na to. Kasi malabo tong opposition eh. Kasi mayroong traditional opposition. Dalawang klase yung opposition. Traditional opposition tsaka yung nouveau opposition. Nouveau. mga new rich. Nouveau opposition. Sila Duterte yan. Ayan. Or dapat tinanggal na lang to. I neither support or ano ba? Or parang I have no political inclination. Pwede, mas maganda yun. Diba? Parang neutral na neutral talaga. I have no political inclination. Pwede, mas maganda yun. Ayusin nyo tong survey nyo, Okta. Tapos, I support the opposition. Ito yung mga dilawan, 4%. I support the Dutertes, 20%. Don't know or refuse. Ayan, 15%. Malaki-laki rin. No? Ito yung ito yung 44%. Ayan. Okay? Ito yung sa Duterte sa ilalim. Ayan, no? Ito yung sa Marcos sa taas. Ayan. Lakas ni PBBM sa Luzon, no? NCR, CAR, Region 1, Region 2, Region 3, Region 4A. Yan. Yan yung kay PBBM sa Luzon. Tapos, punta tayo sa Visayas. Wait, ano ba? Visayas. Region 4B. Dito nahihina si Presidente. Yan. Region 4B. Ito yung sa Kaladigong sa ilalim. Ayan. Region 4B. Mahina si PBBM sa Bicol region. Ayan, Region 5. 11%. But surprisingly, tingnan nyo surprisingly, Region 5, ito opposition to, di ba? Ito yung opposition, 22%. Expected na yan kasi Bicol region yan eh. Expected na yan. Pero tinalo ni Digong ang mga taga Bicol, ang mga dilawan sa Bicol region. Talaga. Galing ah. Kaya pala naka 32 million. Dito yata galing yung Rosa eh. Robredo Sara. Dito yata galing sa Region 5 yun eh. Kiko Pangilinan, tinraidor ka ng mga taga Bicol. Si Lenny lang gusto nila, ayun nila sa'yo. Baka dito galing yung Rosa sa Bicol region. Di ba? Okay lang yun. Ganun talaga. Tapos, Region 7. Okay, 38%. Region 8. Okay, malakas si PBBM sa Region 8. Region 9. Malakas si Duterte sa Region 9. Visayas to eh. So, medyo mix-mix talaga to. Halo-halo to. Itong Visayas region. Mindanao, syempre. Alam na natin yan pag sinabing Mindanao. Given na yan. Wag na natin pag-usapan yan. Pero, ay, in fairness, Region 12, mahina ang mga Duterte, pero mas marami yung neutral, 60%. 60% ang neutral. Tapos, Region 11, syempre, Davao region yan. Dapat malakas sila dyan. Region 7. Region 10, 72%. Region 12, 18%. Region 13, 37%. Tapos BARM, 70%. Malakas sila sa Mindanao talaga. Actually, ang malalakas na region nila, BARM, 11, syempre, Davao region yan. Region 10. Yun ang mga malalakas nilang region. Tapos, dito, Region 5. Tapos, wala, mahina talaga sila sa Luzon. So ang battleground sa 2025 tsaka 2028 elections is yung Visayas region. Kung sino makakahatak sa Visayas, yun ang panalo. Kung sino makakahatak. Kasi polarized eh. Polarized mga kotsero eh. Yung mga taga Luzon, mataas ang support kay
kay PBBM. Almost, may mga zero nga eh. Oh. May mga zero kay Duterte. Sa CAR, Region 2, ito Region 1, oh. Region 3, 1. 4A, 5%. Swerte pa sa NCR. Diba? So Visayas region ang magiging defining tawag dito. Ito magiging parang swing votes. Swing votes. Oo, yan ang magiging swing vote. Yung Visayas region pagdating sa 2020 at 2025. Lakas na Mindanao eh, oh. Pero actually, kung matitibag sila sa BARM, Davao region, malabo na yan. Kung matitibag ang BARM, matitibag ang Region 10, tapos ang boxing. Ganun din eh, kasi halos nanonormalize lang dito eh. Or, kung itong mga neither support, mako-convert mo into supporters. Yun ang mo dyan, yun ang laban mo dyan. So, PBBM lang daw malakas. Masama loob ng mga dyan, mga kotsero, ayaw nila yan. Masama loob ng mga DBS dyan, mga Duterte Balahura supporters. Ayaw nila yan. Masakit mata nila ngayon dyan. Baka nagkakasore eyes na sila dahil dyan. Baka nagkakasore eyes na sila dahil dyan. But, ito yung average. Yung average ng lahat. 31% kay PBBM, 20% sa mga Dutertes, 4% actually. Ano pa pala ako? Generous pa pala ako sa 14% kanina. 4% ang mga dilawan. Oh my God. Oh my God. 4%. Ano pang laban nyo? Ang laban na lang nila, mga kotsero, kapag nakuha nila yung neither support, tapos itong don't know refuse, itong dalawa. Pag nakuha nila yan, yun. Tapos ang boxing, pwede na. Actually, mga kotsero, tulad nga na sinabi ko kanina, itong 20% na to, ito lang yung mga, most of these are opposition who doesn't want to convert to the Marcos administration. Ayun lang mag-supporter. Whatever mangyari. Whatever happens, no to Marcos. Marcos magnanakaw. Marcos mamamatay tao. Pero Duterte ako. Pero Duterte ako. Duterte number 1. Duterte number 1. I think it's still too early to do this. Masyado pa maaga to do this survey. Mas magandang gawin to before before elections talaga. Yung January, February, March, April, yung mga panahon na yan before elections. Para mas polarizing talaga kasi kitang-kita mo yung mga yung mga alliances, tapos yung mga kitang-kita mo na yung kung sino sinusuportahan nila, etc., etc. So, mas maganda, mas polarizing to kung before elections. But at least someone already did it. Feeling ko gagaya na dito si Pulse Asia, si Publico, si SWS. So mga kotsero, ganito lang po muna tayo sa ating live stream for today. Okay? Please don't forget to like, share, and subscribe. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. God bless and see you next time. See you tomorrow. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?